ng Panginoong Diyos ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae na may ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay." Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, "Pagkat nakinig ka sa asawang hirang na iyong kainin yaong bungang bawal, sa nangyaring ito ang lupang tanimay aking susumpain magpakailanman. Ang lupaing ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin, upang pag-anihan ang iyong bukirin. Magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok doon ka manggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y binigyan ng Diyos ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sinabi ng Panginoon, "Katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay, at baka hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga ng Diyos, at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ika'y walang hanggan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit na magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat bulaklak ay nalalagas. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa.
Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki, at may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos ng Diocese of Cubao, ating pagnilayan ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Nakaka-touch ang malasakit ni Jesus sa mga tao na nagugutom. Sabi niya, nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko silang gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sila sa malayo. So, nandun yung puso ni Jesus, na talagang concerned sa mga tao. At inaasahan niya na ang kanyang mga alagad ay magkakaroon din ng mahabaging puso tulad niya. Umasa si Jesus na may gagawin sila tungkol sa paghihirap at gutom ng mga tao. Gayunpaman, ang nakita lamang ng mga alagad niya ay ang lahat ng mga hadlang o balakid. Sabi nila kay Jesus, saan naman tayo kukuha ng tinapay para magkasya sa ganito kadaming tao? Maganda naman yung tugon ni Jesus sa kanila. Hinamon sila, sabi ni Jesus, ilan ang tinapay ninyo riyan? Ano ba ang meron kayo? At nung sinabi nilang 7 po, akala ng mga alagad, sasabihin ni Jesus, 7 lang? Oo nga, baliwala yan, kalimutan na natin. Pero hindi. Kinuha ni Jesus yung 7 tinapay. Nagpasalamat siya, pinapiraso, at ibinigay sa mga tao. At doon na nagkaroon ng himala. Mga minamahal na kapatid, kadalasan sa buhay, nahaharap tayo sa mga balakid. Yung mga matinding problema o pagsubok na parang walang solusyon. At sa mga pagkakataong yun, natutokso rin tayong sabihin, ano pang magagawa natin? Suko na ako. Hindi na kaya. Ano pang maigagawa ko? Wala nang magagawa. Kapag yan ang nangyari, pinapaalalahanan tayo ng Ebanghelyo ngayon na tanungin muna sa ating sarili, ano ang meron ako? Ano ba ang punto para sa atin ngayon? Laging meron tayong magagawa at maibabahagi kahit gaano kahirap man ang kalagayan. There's always something that we have, something that we can contribute. Kung ano man ang meron tayo, ganon man kaliit, yun na ang puhunan ng Diyos. Ang mga himala ay nagsisimula sa maliliit na pagbabahagi. Alam niyo po, na-assign po ako sa isang parokya kung saan yung facade o yung front ng simbahan ay may stained glass. Pero yung stained glass na yun, parang plastic ang dating. Hindi masyadong maganda kasi tinitignan siya ng mga parokyano at sinasabi nila yung stained glass na nakalagay sa harapan ng simbahan, parang mukhang kupas na, ang lungkot-lungkot tignan. So, nais ng mga parokyano na magkaroon ng yung totoong stained glass, yung maganda, tulad yung nasa Cubao Cathedral. Pero syempre, walang kumikilos dahil sobrang mahal magpagawa ng stained glass. Ayon nga sa estimate na pinagawa ng Kura Paroko ko noon, nagkakahalaga ng halos 2 milyon ang pagpapagawa ng bago at magandang stained glass na ganung kalaki. Alam naman natin na ito'y talagang malaking halaga masyado para sa isang maliit lamang na parokya. Pero naalala ko, ganun pa man, itong mga altar servers ng parokya,
meron silang choir, no? Choir of altar servers. At natutuwa ako dito sa mga bata kasi nag-volunteer sila na magtanghal ng isang concert kung saan ang lahat ng kanilang makikitain ay mapupunta doon sa proyekto ng stained glass, no? Pagpapagawa ng stained glass. Ang nangyari, nakaipon lamang sila ng ilang daang libo doon sa concert, pero dahil sila ay naging generous, no? Ibinahagi nila yung kanilang talento, kanilang boses. Dahil sa kanilang pagbubukas palad, nagpasigla ang buong komunidad, no? Nagsimulang magbigay na yung mga tao para sa proyekto, na-inspire sila sa mga altar server. At pagkatapos na masimula na yung pagpapagawa ng stained glass, pati yung ibang mga sira ng simbahan ay unti-unting pinaayos na rin. Sa totoo lang, lumobo yung project, naging 7 million. Kaya sabi ng mga parokyana, huwag kang mag-alala, Father, no? Kami bahala. Nagpasya naman yung isang buong jubilarian class ng elementary school dun sa tabi ng simbahan na sila na raw ang magdo-donate ng mga aircon units, no? Para ma-air condition pa yung simbahan. At alam niyo po, sa huli, nalampasan pa yung 7 million na target na yon ng simbahan. At ngayon, naging isang maganda at malamig na simbahan na may kamanghamanghang kraut stained glass doon sa harap na idinisenyo pa ng artist na gumawa ng stained glass doon sa Cubao Cathedral. Napakaganda, no? Pero ang nagsimula lahat noon ay nung sabihin ng altar voices, yung mga bata, kaya namin kumanta, no? Yun ang maiaambag namin. Kaya maganda tanungin natin sa ating sarili, no? Tuwing may babigat akong problema or matinding pangangailangan, sa halip na umangal, imbis na sumuko, paano ko kikilos kahit bahagya lamang? Paano ko maibabahagi kung ano man ang meron ako? Kahit kaunti man yan, kayang paramihin ng Panginoon. Nagsisimula ang mga himala sa maliliit na pagbabahagi.